Hermina's POV. Imagine, sa kabila namang nangyari, wala pa rin talaga siyang planong sumuko. Gusto niya talagang pisarain ang pagkasama namin dalawa ni Peter. Heist, maitim pala talaga ang budhi ng Karen na to kaya dapat lang siguro na hindi ko siya kaawaan. Dapat lang talagang makulong siya para matahimik na kami. Mahal mo siya pero nagawa mong magpabuntis sa iba? Di ko maiwasang bigkas. Nang uusig ang mga matang tinitigan ko ito. Pinunasan mo nitong luha sa kanyang mga mata bago niya ako sinagot. Si Peter na rin ang nagsabi sa akin noon na palang walang label na relasyon namin. Malayo siya makipagmabatian sa ibang babae, ganun din ako. Doktor si Carlos at gusto niya talagang magkaanak kami, kaya ginawa niya lahat para mabuntis niya ako. Sagot nito. Well, confirm na nga. Si Doc Carlos nga pala talagang ama ng anak niya. Kapal na mukha niya, pare-pa ako kay Peter ang bata. Masyadong liberated. Pumapatol kasi sa walang label na relasyon, kaya't siya din ang talo sa huli. Alam naman pala niya na sa umpisa pa lang, nagloloka na silang dalawa ni Peter pero patuloy pa rin umaasa na silang dalawang forever. Eh paano naman ako? Ako ang pinakasalan ni Peter kaya't pinaglaban ko talaga ang karapatan ko. Ikaw ba ang pumatay kay Doc Carlos? Ikaw ba ang pumatay sa ama ng sarili mong anak? Di ko maiwasang tanong. Kahit naman may binitawan na siyang salaysay tungkol sa pagkamatay ni Doc Carlos, gusto ko pa rin marinig sa sarili niyang bibig ang katotohanan. Aksidente lang ang nangyari at alam ng Diyos, wala akong balak patayin siya. Tinakot niya ako. Pinagbanta na pag di daw ako pumunta sa kanya, papatay niya raw ako. Kaming dalawa ng anak niya. Umiiyak na sagot nito. Muli naman kami nagkatinginan ni Peter. Yes, siya ang ama. Kaya nga lahat ng iniutos ko sa kanya sinusunod niya eh. Alam ko masyado akong naging masamang tao. Sa bagay, wala naman siyang ibang choice, kundi sumunod sa kung ano ang gusto ko dahil palagi ko siyang tinatakot noon na ipapalaglag ko ang bata kapag hindi siya sinunod sa kung ano mang gusto ko. At di matupad lahat ng plano ko. Yon ay masira kayong dalawa ni Peter para muli siyang bumalik sa akin. Mahabang salaysay nito. Kung wala lang siguro kami dito sa presinto, baka kanina ko pa to nasabunutan eh. Nakakagalit pala talaga ang mga iniisip nitong plano. Nang makasariling babae. Alam kong di na ako makakalabas dito sa kulungan. Malaki ang nagawa kong kasalanan at kailangan kong mapagbayaran yon. Pero sana, sa iilingin ko sa iyo ngayon, sana mapagbigyan niyo ako. Muling bigkas ni Kyla. Pigil ko naman ang sarili kong pagtaasan to ng kilay. Sa lahat ng mga kasamaang nagawa niya sa akin, may gana pa talaga to na humiling sa akin? Saan kaya siya kumukuha ng kapal na mukha para gawin to? Ito ang last wish ko sa inyo at hahanapan ko ng buong puso kung ano man parusa sa akin ng batas. Muling bigkas ni Kyla. Baka sa boses ito ang pakiusap. Ano yon? Maliban sa mga kinukwento mo ngayon, ano pa ang kailangan mo sa akin? Tama na ang paligoy-ligoy, Kyla. Dahil wala na kaming time para manatili pa na matagal sa lugar na ito. Walang ganang sagot naman ni Peter. Bakas pa rin sa boses nito ang kawalan ng interes. Ni hindi man lang to nakikitaan ng pagiging epektado sa pag-iyak ni Kyla ngayon. Pwede bang kayo nang bahala sa anak ko? Alagaan niyo siya at ituring niyo siya na parang tunay ninyong ding anak. Umiiyak na pakiusap ni Kyla na labis kong kinagulat. Kung ganon, totoong sinabi ni Carson na gusto niyang ipaampo ng baby at sa amin pa talaga. Di ko tuloy maiwasan mapatingin kay Peter sabay iling. Naawa ko sa anak nito pero hindi pa ako reading mag-alaga ng anak ng iba. Hindi ko pa nga alam kung paano aalagaan ang magiging anak namin ni Peter eh. Alam kong mangangapapa ako kaya't ayoko munang dagdagan kung ano man ang responsibilidad ng isang baguhang mga magulang. No, I'm sorry pero hindi pwede. Si Peter nang sumagot. Lara namang naguunahan sa pagpatak ang luha sa mga mata ni Kyla. Di ko na tuloy mapigilan pang maramdaman ang awa sa kanya. Alam kong torture para sa kanya ang pagkakahuli niya ngayon at pagkawalay sa kanya ng kanyang anak. Lalo din yata magpapahirap ng kalooban niya na isiping wala mag-aalaga sa kanyang baby. Sa bagay, nasa pangalaga nga daw ng DSWD, pero iba pa rin lumaki ang anak niya na may kikilalaning kumpletong pamilya. Please, kayo lang alam kong pwede kong mapag-iwanan sa kanya. Sa kabila ng mga nangyari sa atin, gusto ko pa rin ipagkatiwala sa inyong baby ko. Wala ako ibang hangad kundi ang kapakanan niya. Umiiyak na sambit ni Kyla. Baka sa boses ito ang pagmamakaawa. Para naman pinipiga ang puso ko dahil sa nararamdaman kong habag sa kanya. Malapit na rin ako maging mommy at parang ramdam ko na rin ang nararamdaman niya ngayon. Pero di ko talaga kayang pagbigyan ano man ang hinihiling niya ngayon dahil hindi ko pa talaga kaya mag-alaga sa anak ng iba. Lalo na ng anak ng taong minsan kong naging karibal sa puso ni Peter. Aalis na kami.
Kung gusto mong ipampo ng anak mo, maghanap ka ng iba, huwag kami. Malamig na sagot ni Peter sabay tayo. Inanalayan din ako nitong makatayo kaya kagad na rin akong nagpaubaya. I am sorry, Kyla. Don't worry. Gagawa ako ng paraan para makahanap ng po pwedeng umampon sa anak mo. Sorry. Malungkot bang bikas, sabay na namin siyang iniwan ni Peter. Alam kong malaking kasalanan ang pagtanggi sa gusto niya mangyari, pero wala kaming choice. Sariwa pang sugat sa mga nangyari at di ganon kabusilak ang puso ko para pagbigyan na naman ng gusto niya. Gusto ko pag mag-aalaga or mag-ampon ako, gusto ko yung bukal sa puso ko. Isang malaking responsibilidad ang pag-aalaga ng bata, lalo na kapag di naman siya nanggaling sa'yo. Isa pa, malapit na rin kami magkanak ni Peter at gusto ko ibigay sa baby namin ang buo naming atensyon at pagmamahal. Don't worry, mag-aanap ako ng taong po pwedeng umampon sa anak niya. Narinig ko pang sambit ni Peter habang naglalakad kami pabalik ng kotse. Ramdam niya rin marahil ang bigat ng kalooban ko, kaya niya nasabi ang katagang yon. Apo, kumusta na maganda kong apo? Kagad sa lubong sa amin na nakangiting si Grandmama Frida habang papasok kami ng manson. Family day ng Velasco clan ngayon at talagang inagahan namin ang pagpunta naming dalawa ni Peter dito sa manson dahil gusto kong sulitin ang araw na makasama ng buong pamilya at mga mahal sa buhay. Isa pa, dadalo din daw sa Julian ngayon kaya excited kaming lahat. Sa ilang buong pananahimik nito talagang excited na ako na muli itong makasama at makausap. Hello, Grandmama. Good morning po. Nakangiti kong bati sa bayakap dito. Kagad ko namang naramdaman paghalik nito sa pisngi ko kaya naman lalong lumawak ang pagkakangiti ko sa aking labi. Kamusta na kayo, mga apo? Naku, parang kailan lang at eto ka na. Mabibigyan mo na rin kami ng apo sa tuhod ng grandpa mo? Nakangiting sagot ni Grandmama Frida at kumalas pa ito sa pagkakayakap sa akin, sabay haplos sa aking tiyan. 4 months pregnant pa lang naman ako pero halata ng umbok ng aking tiyan. Kung nung mga nakaraang buwan napakaselan ko sa pagkain, iba naman ngayon. Sobrang takaw ko at wala akong inaayawan. Graduate na rin ako sa aking mga morning sickness na siyang labis namin pinagpapasalamat ni Peter. Good morning, Grandmama. Narinig ko namang bati ni Peter sabay halik sa pisngi nito. Thank you, Iyo, at napadalo kayong dalawa dito sa mansion. Di ka naman ba masyadong pinapahirapan ng apo ko? Tanong ni Grandmama kay Peter na kagad kinangiti nito. Hindi na po, Grandmama. Graduate na po kasi siya kaka-request ng kono ng pagkain na minsan di ko kaya hanapin dito sa Pilipinas. Ngiti-ngiti namang sagot ni Peter. Parang gusto ko tuloy kutusan tong asawa ko. Gusto pa yata akong siraan kay Grandmama. Ganyan talaga sa unang trimester ng pagbubuntis. Kung ano-anong mga hinahanap na pagkain na hindi naman kayang kainin. Nakangiting sagot ni Grandmama. Kagad naman kaming nagkatinginan ni Peter. Ay siya, saktong dating ninyo. Sumabay na muna kayong kumain ng breakfast. Mamaya ng kaunti, nandito na rin yung iba yung mga pinsan kasama na sa Julian at yung mga titos at titas ninyo. Nakangiting pagayaya ni Grandmama at nagpatiyo na natong naglakad papasok na manson. Naglalambing naman akong humawak sa braso ni Peter na kagad kaming sumunod kay Grandmama hanggang makarating kami ng dining area kung saan naabutan namin si Grandpapa Malik na halatang hinihintay kami. Good morning, Grandpapa. Sabay pa naming bati ni Peter at kagad ako naglakad palapit dito para likanto sa kanyang pisngi, tanda ng pagbati at paggalang. Naramdaman ko ang pagtapik ni Grandpa sa balikat ko bago masaya akong tinitigan sabay haplos sa nakaumbok ko ng tiyan. Masaya kami at sa wakas, nakadaro din kayo sa amin mga apo. Wiga ni Grandpapa kasabay ng paglapit ni Peter dito para magmano. Pasensya na po kayo, Grandpapa, kung ngayon lang kami nakadalaw. Magaan ang nasagot namin ni Peter dito. Kagad naman gumuhit ang ngiti sa labi ni Grandpapa at silinyasan kami nito na po pwede na kaming maupo, kaya agad naman kaming tumalima ni Peter. Minsan talaga ang pag-aasawa hindi maiiwasan na magkaroon ng problema. Pero masaya kami ng grandmama ninyo na nakakita kayong dalawang masaya at magkasundo na. Nakangiting wika ni Grandpa sa amin. Pasensya na po kayo sa mga nangyari, Grandpa, Grandma. Promise po ko naman pong pagkakamaling nagawa ko, hindi na po mauulit yon. Nagpapakumbabang sagot ni Peter. Aasahan namin yan, iho. Di talaga kami papayag na may manakit sa aming mga apo. Pero kung ito naman ang way para mas matuto sila sa buhay, wala kaming choice kundi intindihan na lamang lahat. Pero sana iwasan mong paiyakin ng apo namin. Mahal namin yan at hindi kami papayag na apakan siya ng kung sino-sino lang. Mahabang wika ni Grandpapa. Kita ko naman ang sinserong pagtango ni Peter at tinaas pa nito ang kanyang kamay na para bang nanunumpa. Promise po.
Hindi ko hahayaan po na muling masaktan si Carmina. Wika ko na kagad namang kinangiti ni Grandmama at Grandpapa. Sobrang saya ng puso ko na marinig kong pangako niya ni Peter. Sana nga walang problema ang darating sa aming pagsasama. Pangarap ko rin talaga magkaroon ng masayang buhay kasama siya. Siya ang buhay mag-asawa namin ni Peter. Sana'y matulad kina Grandma at Grandpa. Sa paglipas na maraming taon, nakikita naming lahat kung gaano sila kakontento at kasaya sa isa't isa. Good morning, everyone! Naputol ako sa aking pagmumuni-muni nang marinig kong masayang boses na kakapasok lang dito sa kusina. Si Uncle Clarence at Vanessa habang nakangiti, naglalakad palapit kina Grandma at Grandpa para humalik sa pisngi bago binaling ang tingin sa amin dalawa ni Peter. Well, sa wakas, dumalo din kayo. Ilang family day na bang absent kayo? Si Uncle Clarence nang una nagsalita. Samantalang nilapitan naman ako ni Vanessa para makipagbeso-beso sa akin. Pasensya ka na, bro. Sa dami ng mga problema na dumating sa amin ng baby ko, ngayon lang ako nagkaroon ng time na makadalaw. Sagot naman ni Peter na nooy nakatayo na para makipag-shake hands kay Uncle Clarence. Napansin ko ang pag-ismid ni Uncle Clarence at malakas tong tinapik sa balikat ni Peter na kagad namang kinangawin ng asawa ko. Sa sunod na gumawa ka pa ng kalokohan sa pamangkin ko, matutulad talaga ang kapalaran mo kay Demetrio. Ako na mismong gagawa ng paraan para iiwan ka ng martir kong pamangkin? Narinig kong banta ni Uncle. Di ko maiwasan na mapatas ang aking kilay dahil sa sinabi ni Uncle Clarence. Martir talaga? Hindi ba pwedeng magmahal lang ako at pilit na umaasa na sana'y maging maayos din kami? Hindi naman ako na nabigo dahil naging okay ang pagsasama naming dalawa ni Peter at malapit na nga kami magkaanak. Nakakulong na rin si Kyla kaya nakuha ko ng hustisya na para sa akin. Although, hindi ako nag-abalang magsampa ng kaso pero mabubulok pa rin siya sa kulungan dahil nakapatay siya. Tuluyan na rin nasira ang karir ni Kyla na matagal na panahon niyang iningatan at di ko maiwasan na ipagtaka sobrang tahimik na Uncle Clarence nung nagkaproblema kaming dalawa ni Peter. Ang akala ko talaga wala tong alam sa problema ko dahil masyado tong abala sa Velasco Empire. Pero base sa malabas sa bibig nito ngayon, mukhang may alam ito at ramdam ko na gusto nitong saktan si Peter ngayon. Uncle naman, kung makitakip ka naman ng asawa ko, parang tatanggalin mo na ng balikat niya eh. Apela ko pa. Nakakaawa kayang Peter ko. Wala na nga siyang ginawa sa araw-araw kundi pagsilbihan ako eh. Tapos sinasaktan niya pa. Yan, ganyan ka. Kala ko ba matapang ka? Pagkatapos kang saktan ng gonggong na to, talagang ipinagtatanggol mo na siya ngayon? Sagot naman ni Uncle sa akin na ikinangawi ko. Bakit parang late na yata ang galit niya? Sa bagay ngayon pa lang kami nagpakita sa kanya, kaya ngayon nga lang siguro niya na ilabas ang galit niya. Pambihira talaga itong si Uncle. Hindi nga nagagalit si Grandpapa Malik at Grandmama Frida. Tapos siya, ito, gusto pa yatang disiplinahin si Peter gayong mag-best friend naman sana sila? Clarence, enough! Ikaw talaga? Hindi na kailangan pang ibalik ang nakaraan na? Tapos na yon at masaya na silang dalawa oh. Sabat naman ni Vanessa at tinawakan pa nito sa kamay si Uncle para siguro pakalmahin. Naniningkit na kasi ang mga mata na nakatitig kay Peter at kung di lang siguro sa presensya ni na Grandmama at Grandpapa, kanina pa nakatikim na sapak si Peter dito. Kumain na muna tayo. Sabat naman ni Grandmama Frida kaya kagad na naupo si Uncle Clarence at Vanessa sa tapat namin. Di ka naman maiwasan makahinga na maluwag dahil natapos din ang tensyon. Nakakatakot pa naman kung magalit si Uncle nang bubugbog talaga minsan. So, kamusta ka na, Carmina? Ilang ba na nga ba ang tiyan mo? Tanong ni Vanessa sa akin. Kita kong excitement sa kanyang mga mata habang sinasabi ang katagang iyon. Di ko tuloy maiwasan mahawas ang ngiti niya. Kapapanganak pa lamang din ito, pero ang ganda niya pa rin. Napakamasayahin at kitang kontento talaga ito sa atensyon at pagmamahal na binibigay ni Uncle Clarence dito. 4 months na. Excited na nga kaming dalawa ni Peter na masilayan siya eh. Nakangiti kong sagot habang nilalagyan ng Peter ng pinggan ang pagkain. Good. Don't worry. Mahirap talaga magbuntis pero pag makaraos ka na, walang kapantay na sayang hatid noon sa atin, lalo na kapag nahawakan na natin ang baby natin. Sagot naman ni Vanessa lalo kong kinangiti. Yes, naranasan ko ngayon ang hirap sa pagbubuntis pero hindi ako susuko. Paano ko kayang bigyan ng maraming anak si Peter para nga mas masaya?
Sakto, kakatapos lamang namin kumain nang dumating si Julian kasamang anak nilang dalawa ni Demetrio. Di ko maiwasan mapangiti nang mapansin ko ang malaking pagbabago ng aura ni Julian. Bumalik na ang dati nitong katawan na siyang nagpalutang ulit ng kanyang angking kagandahan. Hindi katulad nung kakahiwalay lamang nilang dalawa ni Demetrio na puro problema ang nakikita sa mga mata nito. Nakangiti na to although bakas pa rin nalungkot sa kanyang mga mata, pero masasabi ko na unti-unti na tong nakaka-move on sa kanyang pinagdaanang pagkabigo kay Demetrio. Kamusta ka na? Wow! Totoo nga, buntis na ang Carmina namin. Ngiting wika ni Julian at mahigpit akong niyakap. Ilang buwan lang kaming di nagkita pero sobrang namiss ko siya. Kamusta ang bakasyon? Nakangiti ko namang tanong sa kanya at kumalas na ako sa pagkakayakap dito. Di pwedeng patagalin ang higpit ng yakap ni Julian sa akin dahil baka mapitpit ang baby namin ni Peter. Bakasyon talaga? Hindi ba pwede na sandali lang akong umalis para makamove on? Natatawa nitong sagot. Sabay naman kaming napahagikik ni Vanessa sa sinabi nito. Sa wakas, bumalik na din ang dating Julian. Di man totally healed ang sugat sa puso nito pero alam namin na magiging matapang na ito para harapin ang lahat ng pagsubok na darating sa kanyang buhay. Nangihinayang man kaming lahat dahil mabilis na natapos ang masayang pagsasama nilang dalawa ni Demetrio. Wala naman ibang hangad kundi matagpuan ni Julian kung ano man na makapagpapaligaya sa kanya. Hindi man ngayon pero sana sa susunod na buwan or taon. Grabe, Julian, sobrang namiss ka namin. Nabanggit nga pala ni na Tita Juliana na dito ka na daw ulit sa Manila magsistay. Wika ni Vanessa na kagad na nakapagpangiti sa akin. Talaga? Dito ka na ulit sa Manila? Wow, as in, wow. Ibig sabihin lang nito, pwede tayong magbonding, katulad noon? Nakangiti ko namang sabat. Pwede din kaya lang sa kondisyon mo ngayon, parang di ka naman po pwedeng sumama? Natatawang sagot naman ni Julian. Nasisiguraduhin naman ni Vanessa. Nakamove on na nga ang pinsan ko dahil marunong na ang mga asar eh. Di ko tuloy maiwasan na mapasimangot. Oo nga pala, hindi pa ako makakasama sa kanila sa ngayon dahil buntis pa pala ako. Kailangan ko munang iire ang baby ko bago ako makasama sa mga bondings nila. Oops, wag malungkot. Nagbibiro lang sa Julian. Marami mga outer bondings na pa pwede natin gawin na di naman makakapekto sa pagbubuntis mo. Natatawang wika ni Vanessa na kagad ko namang kinangiti. So, kamusta ka na? I mean, nakamove on ka na ba sa nangyari sa inyong dalawa ni Demetrio? Di ko mapigilang tanong kay Julian. Nandito kaming tatlo sa garden samantala, kausap naman ni Uncle Clarence si Peter sa hindi kalayuan sa amin. Ayos na ako. Nasasaktan pa rin pero kakayanin. Minsan ako naging baliw sa matinding pagmamahal ko kay Demetrio, kaya maging malaking lesson na yon sa akin. Kailan ko lang din na-realize na kailan ko rin palang magtira para sa sarili ko, para kung sakaling lokohin man tayo ng lalaking mahal natin, hindi na siguro ganun kasakit ang lahat. Kasalanan ko, minahal ko ng sobra sa Demetrio at dumating pa sa point na hindi ako nagtira para sa sarili ko kaya't nung niloko niya ako, feeling ko wala nang bukas na naghihintay sa akin. Madamdaming sagot ni Julian. Ramdam na ramdam ang hinanakit sa boses niya, kaya hindi ko maiwasan makaramdam ng awa dito. Of course, kaya ako nga nagbalik, dahil kaya mo nang i-handle ang sakit, di ba? Sagot naman ni Vanessa. Pilit ang iting tumango naman sa Julian. Yes, nagbalik ako dahil gusto ko ipagpatuloy ang buhay ko. Malungkot kayang tumira ng bukid, kahit papano, namimiss ko na rin ang buhay dito sa syudad. Pabinong bigkas na Julian, kahit nabakas pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Pilit pa rin itong pinapasigla ang kanyang boses. Sa bagay, hindi ganun kadaling mag-move on. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas, kaya alam ko, sariwa pa rin ang sugat sa puso ni Julian. Ready ka na ba kung sakaling mag-cross ang landas ninyong dalawa ni Demetrio? In fairness ang alam niya, deads na deads ka na talaga at ko talagang nagduksa siya. Sagot ko naman na kagad kinataas ng kilay ni Julian. Huwag kang maniwala sa lalaking yon. Magaling magkunwari at magpaikot ng tao. Bahala na siya sa buhay niya. Sagot naman ni Julian na kagad namang kinangiti ni Vanessa. Sa wakas, naging palaban na si Julian. Ang laki na ng pinagbago niya simula nung last kami nagkita. Mukhang nagbalik na ang malditang Julian. Hay, ano kaya magiging reaksyon ni Demetrio kung sakaling magkikita sila ulit? Magagalit kaya siya dahil niloko siya ng buong Velasco clan dahil pinaniwala siya ng lahat na patay na si Julian?
Or mas matutuwa siya dahil hindi naman pala talaga totoong binitawan ng buhay si Julian. Well, mukhang mas exciting ang mga susunod na kabanata. Gayunpaman, bahala na nga sila. Basta ako, masaya sa piling ni Peter. Nagmamahalan kaming dalawa at bubuo kami na masaya at malaking pamilya. Before lunch, halos nagsidatingan na din halos ang lahat ng miyembro ng pamilya Velasco, kasama ng aking magmagulang na sina Papa Logan at Mama Celeste. Masayang kamustahan at batian ang maririnig sa buong paligid. Akala mo naman di palagi nagkikita kung magka-asta eh. Well, maswerte pa rin ako dahil bahagi ako ng pamilyang to. Isang pamilya nagkakasundo at puno ng pagmamahalan. Hindi pa ba dumarating si Carson? Narinig kong tanong ni Grandpapa Malik. Sa lahat, habang nakaupo kami sa mahabang dining table, mag-uumpisa ng kumain ng lunch at present ng halos lahat ng pamilya, maliban kay Carson. Sorry Dad, baka malilate lang? Hinging paumanhin ni Tita Juliana. Gano'n ka ba kabala ang batang yan at nakalimutan na yata ang routine ng buong pamilya kapag weekend? Sagot naman ni Grandma Frida. Marami talagang drama sa buhay ang kapatid kong yon, Grandma. Hayaan niyo po. Yari sa akin yan mamaya pagdating niya. Si Julian naman ang sumagot. Dalawa lang silang magkapatid ni Carson pero akala mo mga aso at mga pusa. Palagi nag-aaway at di magkasundo. Pero alam naman namin na sa kabila ng mga away nilang magkapatid, nakatago doon ang pagkikare at respeto nila sa bawat isa. Bueno, mauna na tayong kumain? Hindi pwedeng paghintay ng grasya dahil lamang sa isang taong walang disiplina pagdating sa oras? Sagot ni Grandpa Malik at kagad na kinangiwi ni Tita Juliana. Mukhang may pinsan akong madidisiplina ngayong araw. Good afternoon everyone. Sorry I'm late. Kumakaasta, kala mo naman. Hindi late dumating. Diyos mio. Ano yan? Kaninong baby yan? Narinig kong hysterical na tanong ni Tita Juliana. Dali-dali tong tumayo at sinalubong ang parating na anak. Lahat kami nakatingin lamang sa gawin ni Carson habang naghihintay ng kasagutan. Mom naman, hinaan mong boses mo. Baka magugulat si baby. Saway naman ni Carson sa ina. Ken, kaninong anak yan? Bakit di mo nilang nabanggit sa amin na nabuntis ka pala? Kaagad namang sabat ni Tito Cairo. Halos lahat sa amin na walang atensyon sa kinakain. Kahit sina Grandpapa Malik at Grandmama Frida ay kay Carson nakatuon ng buong atensyon. Dad naman, hindi pa ako nakabuntis. Pero magiging anak ko na siya? Palalakin ko siya at bibigay ko sa kanya ang pangalan ko. Nakangiti naman sagot ni Carson na lalong nagpagulo sa sitwasyon. Di ko tuloy maiwasan na magpakalabit kay Peter na may biglang sumagi sa isipan ko. Si Kyla, ang anak ni Kyla, hindi kaya... Kagad kong napatayo at naglakad papalapit kay Carson. Tinitigan ko ang mukha ng baby at napatitig kay Carson. Don't tell me, ikaw ang umampon sa anak ni Kyla. Diretsahan kong tanong. Kagad naman napangwi si Carson at sinanyasan pa ako na wag maingay. Kagad ko naman tong sinimangutan. Kyla who? Yung aktres sa dating kafling ni Peter? Si Uncle Clarence na ang sumagot. Nalalo kong kinasimangot. Kailangan pa ba niyang kalad ka rin ang pangalan ni Peter sa ganitong usapin? Heist, kung hindi ko lang ito uncle ang sarap bigyan ng flying kick kahit buntis ako. Ano bang pumasok sa kokote mo at bakit ka nagampon ng bata? Bulyaw ni Tita Juliana sa anak. Kagad namang napakamot ng ulo si Carson habang nakatingin kina Grandmama at Grandpapa na parang nagpapasak lolo. Naawa po kasi ako eh. Nakakulong na ang nanay niya. Baka kung san-san pa siya mapunta? Katwiran ni Carson. Laro naman tong pinaningkitan ng mga mata ni Tita Juliana dahil sa sobrang inis. Ibalik mo yan. Ibalik mo ang batang yan kung saan mo siya kinuha. Malakas ang boses na wika ni Tita Juliana habang pulang-pula ang mukha. Dahil sa galit. Mom, hindi na siya po pwedeng ibalik. Magiging kaawa-awang kanyang paglaki kapag hindi ko siya aampunin? Sagot naman ni Carson. Talagang desidido itong ampunin ng bata. Sa bagay, sino ba namang ina ang hindi mawiwindang kung ganitong bigla na lang nag-uwi ang anak nila ng sanggol na di naman nila kaano-ano. Matatanggap pa yata ni Tita Juliana na nakabuntis si Carson kaysa mag-ampon and worst anak pa talaga ni Kyla. Aalagaan? Carson naman, nag-iisip ka ba? Kaya mo na bang mag-alaga ng sanggol? Hindi pa nga halos marunong magligpit na higaan mo tapos kukuha ka ng bata?
Hindi mo ba alam kung gaano kalaking responsibilidad itong ginawa mo? Naiinis na sagot ni Tita Juliana. Kagad naman napatayo si Julian at nilapitan din ng ina at kapatid na nag-uumpisa ng magtalo. Manaman, ayaw niyo po ba nun? Magiging daddy na ako at magiging responsible na ako sa bawat kilos ko. Pagbigyan niyo na po ako, mom. Kahit ngayon lang, promise. Magiging mabuting daddy ako kay baby. At palalakihin ko siya dala ang pangalan at apelyido natin. Nakangiting sagot naman ni Carson. Parang dito apektado sa galit ng ina. Wala na tuloy siyang magawa si Tita Juliana kundi ang bumalik sa kanyang kinaupuan. Problemadong problemado ang mukha nito dahil kay Carson. Imbes na masayang family day ito, para sa lahat naging malaking debate patuloy ang nangyayari ngayon. Hayaan nyo na, no choice tayo kung hindi suportahan na lamang kung ano ang gusto ni Carson. Ang hell din yan at ngayong nandito na siya, wala tayong choice kundi tanggapin siya sa pamilya natin. Si Tita Gift na ang sumagot na kagad namang kinangiti ni Carson. Nag-thumbs up pa si Carson kay Tita Gift na parang tuwang-tuwa dahil sa wakas may kakampi na siya. Oh, kaya naman pala eh. Ang cute naman pala ni baby. Narinig ko namang sambit ni Juliana lalong kinataas ng kilay ni Tita Juliana. Hindi pa nito tanggap ang desisyon ng anak. Kinopa ni Julian ang baby sa bisig ni Carson at inihehele. Cute at maganda talaga ang batang yan dahil anak ng dating artista eh. Maganda naman talaga si Kyla kaya lang nagiging lokarit dahil sa pagiging makasarili. Sa bagay mukhang tamang desisyon ni Carson na siya lang umampon sa bata. Iwas sundot ng konsensya sa akin dahil sa amin nung inalok ni Kyla ang pag-aalaga na tinanggihan ko. Ang problema lang talaga sa ngayon ay mukhang tutol si Tita Juliana tungkol dito. Hayaan nyo na. Ang healthy ng batang yan. Mas maganda nga yan before mag-asawa tong si Carson eh. May alam na nga siya kung paano mag-alaga ng bata. Si Grandmama Frida na ang pumagit na. Mukhang sang-ayon sila ni Grandpa sa gusto ni Carson. Lalong lumapad sa pagkangangati ni Carson. Feeling nandito sa debate eh. For sure. 100% hindi mo pa kaya na alagaan ng batang yan, Carson? Haist. Feeling ko, mamumuti ang buho ko sa konsumasyon sa iyong bata ka. Himatok na sagot naman ni Tita Juliana. Hayaan mo na. Marami naman tayong na pwede na aalalay kay Carson sa pag-aalaga sa bata. Ibigay niyo na ako ng gusto, total. Masaya naman siya sa ginagawa niya ngayon. Mas magiging maayos ang kinabukasan na paghihintay kay baby kung si Carson ang kikilalanin niyang daddy. Sagot naman ni Grandpa. Pero dad, sobrang abala sa buhay niyan. Baka mapayaan lang din ni Nayan at kung ano pa ang mangyari. Hindi yon tuta. Tao yan at malaking responsibilidad yan. Ayaw pa rin papigil sa sagot ni Tita Juliana. Kung gayon, magiging dalawa na palang apo niya. Isa kay Julian at isa naman kay Carson. Magiging busy na si Lola. Pala ito kaya't siguro grabe ang pagtutol niya. Pero mukhang wala na siyang magawa dahil nakuha na ni Carson ang approval ni na Grandpa at Grandma. Malambot ang puso nila Grandma at Grandpa pagdating kay baby at hindi talaga yan sila magdadalawang isip na ibigay kung ano man nais ni Carson. Kung tutuusin, marami naman talaga ang pwedeng mag-alaga ng baby. Baka kukuha lang ng yaya itong si Carson at ayos na. Ang importante ngayon nasa mabuting kamay ng anak ni Kyla. Magiging palagay na rin ang kalooban ko nito. Thank you, Grandmama. Sabi ko na nga ba at maintindihan niyo ako eh. Nakangiting sagot ni Carson kina Grandmama at naglakad na ito papalapit para humalik sa pisngi. Humalik din to kay Grandpapa bilang tanda ng paggalang bago naupo sa isang bakanteng upuan. Samantalang karga pa rin ni Julian ang baby nang muli itong bumalik sa kanyang kinaupuan kanina. Nandito tayo sa harap ng grasya. Tapusin na muna natin ang pagkain bago tuloy ang pag-uusap sa issue na to. Sambit ni Grandpapa kaya naman kagad naming tinuloy ang naudlot na pagkain. Pagkatapos kumain muling pinag-usapan ang desisyon ni Carson sa pag-ampo ng anak ni Kyla. Hati ang opinyon ng bawat isa, lalo na at pangalan ni Kyla ang sangkot dito. Pero hindi naman naglaon na papayag din ng lahat. Aalalayan na lang siguro si Carson sa pag-aalaga at pagpapalaki sa bata. Nangako naman si Julian na tutulungan niya palagi ang kapatid niya sa ganitong bagay. Kaya kahit labag sa kalooban ni Tita Juliana ang tungkol sa issue na to, wala na rin silang nagawa pa kundi pumayag na lamang.
Mabilis ngang natapos ang buong maghapon. Masasabi ko na isa ito sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Pagkatapos sa nangyaring unos na pinagdaanan ko, masasabi kong maswerte pa rin ako dahil lahat ng yon ay napagtagumpayan kong harapin at sa bandang huli ako pa rin ang nagwagi sa puso ni Peter. Tired? Narinig kong sambit ni Peter sa akin pagka-uwi namin ng bahay. Kagad naman akong tumango. Wala naman sana akong ibang ginawa kanina sa manson, kundi makipagkwentuhan lang kina Julian at Vanessa. Pero feeling ko ngayon, pagod na ako. Siguro dahil sa pagbubuntis ko kaya't mabilis na ubos ang energy ko. Impet ako napatili nang maramdaman ko ang pagangat ko sa ere. Bigla kasi akong kinarga ni Peter, kaya hindi ko maiwasang magulat, lalo na nga't feeling ko. Dumoble na ang timbang ko ngayon dahil sa katakawan ko. Teka lang, pero mabigat ako. Kaya ka pa naman maglakad eh. Nagpo-protest ang sabay ko dito. Yunalikan lang ako nito sa pisngi at nag-umpisa na tong naglakad papasok ng bahay. Wala na ako nagawa pa, kundi hayaan na lamang siya at nangunyapit sa kanya, habang di ko inaalis ang pagkakatitig ko sa kanyang mukha. Bahala siya. Magtitiis siya sa bigat ko, total ito naman ang gusto niya. Pabor nga sa akin to para hindi na madagdagan ang pagod ko. Sa kwarto na ako ibinaba ni Peter. Bilib din ako sa strength nito dahil kinaya ko nitong buhatin hanggang dito sa loob ng kwarto ko. Sana lang hindi na magbago at magiging sweet pa rin hanggang sa pareho nang pumuti ang mga buhok namin. Sana matulad din ang relasyon naming dalawa ni Peter kina grandma at grandpa na hindi malang kumupas ang pagmamahalan na nararamdaman nila para sa isa't isa sa paglipas ng panahon. Sila ang perfect example na true love at habang buhay ko silang iidoluhin at aasa ako na magiging katulad kami ni Peter sa kanilang dalawa. Where are you going? Kunot noong tanong nito sa akin, nang pagkababa nito sa akin sa kama, muli akong bumangon. Magtutoothbrush at maglilinis ng katawan, alangan namang matulog ako na nakaganito lang, sagot ko sa kanya. Kagad naman tong natawa sabay kamat sa kanyang ulo. Ah, ganun ba? Sorry, nakalimutan ko. Kala ko matutulog na tayo eh, sagot nito. Pabiro ko naman tong inirapan. Mga ganitong drama ng asawa ko, basang-basa ko na eh. Alam na alam ko anong gusto nitong ipahiwatig. Kunwari ka pa eh. Bigkas ko at nagmamadaling naglakad papunta ng banyo. Di ko nga pinansin pa ang pagtawag nito sa pangalan ko dahil pagod ako at gusto ko maglinis ng katawan para makatulog na. Pagkapasok ko sa loob ng banyo, kagad kong hinubad lahat ng saplot sa aking katawan. Wala akong tinirang kahit isa dahil bala ko mag-half bath para maginhawaan. Nag-toothbrush lang ako at mabilis tinapat ng katawan ko sa maligamgam na agos ng shower. Hindi ko pa nga maiwasan mapapikit na kagad kong naramdaman ang ginhawa sa buong katawan. Feeling ko kasi nalalagkit na ako kanina, kaya hindi na ako mapakali. Ang bala kong half bath lang na uwi na sa tuluyang paliligo. Masyado ko nag-enjoy sa pagbababad ng tubig galing sa shower, kaya hindi na malayan na ang paglipas ng sandali. Baby, ang tagal mo naman yata dyan. Hindi ko malaman kung ano ang unang tatakpan ko nang biglang pagkadilat ng aking mga mata. Mukha ni Peter ang una kong nasilayan. Pinasok na naman ako dito sa banyo ng walang kamalay-malay. Peter, ano ba? Hindi mo ba nakikita? Naliligo na ako eh. Buliw ko sa kanya para mapagtakpan ng pagkapahiya ko. Kahit naman mag-asawa na kami, hindi pa rin ako sanay yung nakikita siyang nakahubot-tubad sa harap niya, no? Lalo na ngayon at feeling ko hindi na ako sexy dahil sa umbok ng aking tiyan. Baby, hanggang ngayon pa ba? Mahihiya ka pa rin sa akin? Ang tagal mo kasi, kaya sasabay na lang ako sa paliligo mo. Sagot nito sabay kindat sa akin at mabilis sinubad ang kanyang mga kasuotan. Walang tinira kaya hindi ko maiwasang maparanok ng aking sariling laway nang kaagad tumambad sa mga mata ko ang nakasaludo nitong alaga. Peter, lumabas ka muna. Patapusin mo. Di ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang kaagad tong lumapit sa akin sabay po sa likuran ko. Pareho na nakatapat ang aming mga hubad na katawan sa patak ng tubig galing sa shower. Shocks talaga. Imbes na bala ko magpahinga na maaga ngayon, mapapasabak na yata ako sa bakbakan. Haist, bakit ba napakailig nitong asawa ko? Feeling ko nga madikit lang balat nito sa balat ko, nagre-react kaagad ng kanyang big brother. Ang tahimik na pagligo ko na uwi naman sa mainit na sandali sa pagitan naming dalawa ni Peter. Game na game naman ako sa gusto niyang mangyari dahil nagiging mahilig na rin ako nitong mga nakarang araw. Sabi ng OB ko, normal daw yan dahil sa hormones ko. Di ka ba nagugutom? Gusto mo ba kumain muna?
Narinig kong tanong ni Peter pagkatapos ng mainit na sandali sa pagitan naming dalawa. Alam kong pagod na rin to, pero nagawa niya pa talagang itanong sa akin kung nagugutom na ako. Nope, ayos lang ako. Marami ako nakain sa manson kanina kaya bukas na lamang. Siguro ulit ng umagang susunod kong kain? Sagot ko kasabay ng mahigpit na pagyapos ko sa kanya. Naramdaman ko naman na maso yung paghaplos ni Peter sa likuran ko. Hindi ko tuloy maiwasan na mapangiti. I love you, my baby Carmina. Nakangiti ng bigkas na kagad ko namang kinakilig. I love you too, Peter. Nakangiti kong sagot bago ko naramdaman ang pagdampi ng labi niya sa labi ko.